ko, magmula bata ako hanggang sa ngayon. Ewan ko, iba talaga ang lasa ko. Talagang masarap. Ang sarap naman, Tomas. Kasi sa totohanan, ako lang nagtimpla noon una. Ako lang talaga. Dati, ang paggawa ng sarsa, iniihaw ang atay, tapos tinipiga para makuha yung katas. Eh, naisip-isip ko, kukunin mo yung katas. Kung luto na ang atay, pagkuha mo ng katas ko, konti lang. Samantalang pagka yung sariwang atay, ang ginamit mo, at inadtad mo ng pinong-pino, ang labas nun, lahat ng katas nandun, pati yung laman ng atay andun. Papakulo ka muna ng mantika, tapos ilalagay mo ang sibuyas at bawang. Pagkalagay nun, ilalagay mo suka. Pagkalagay ng suka, medyo natanggal na yung konti yung asin. Pakukuloy mo yun eh. Ilalagay mo yun yung asukal. Pagkalagay ng asukal, pakukuloy mo rin yun. Yung biskotso. Oo, yun ang sarsa eh, biskotso, asukal, atay. Kami nag-invento ng sarsa, pero pagka sa botelya, hindi na kami. Sila na, yung kumuha ng right ng sarsa namin. Nandiyan yan. Oo, nandiyan ito. Ako si Ariel de los Reyes, 40. Apo ako ni Mang Tomas Lechon. Ang mga ginagawa ko rito, ako ang bumibili ng mga baboy tuwing madaling araw. Siguro pagdating nila, mga 4 o'clock in the morning, doon ako bababa. Tapos magbibilang ako ng baboy, i-separate ko na yung mga sizes niya, tapos doon ko siya babayaran pagkababa ng mga supplies. You can Sherwin, ma'am. Bukod doon, ako rin mga financial, mga expenses. Nalaman ko tong work na to kasi bata pa lang ako, sinasama na ako ng tatay ko mamili ng baboy dati sa Bulacan. So doon ko nakikita kung paano siya mamili. Tapos pag nagtitinda siya, nakikita ko rin siya kung paano siya magbenta, paano makipag-usap sa customer. So lahat noon nakikita ko kung paano kayo mag-deliver sa mga suppliers namin, kasi meron kami supply sa mga ibang malls. Doon namin dinadala yung mga lechon. Kaya ako napasok dito. Yung tatay ko kasi nagkasakit, hindi ko alam na tinitrain niya na ako. Tapos doon nag-start na nung nawala siya, yun pala, doon ko na-realize na tinitrain niya na ako na itong business na to kailangan ko i-continue. Kasi ako rin naman din ang napag-iwanan. Nung una talaga yung mahirap. Lalo na magbili ng baboy. Kasi wala talaga idea kung ano yung timbang, ano yung laki, saka ano yung kung maganda ba yung baboy pag naluto. Diyan pa si Father, nagtutulungan na yan. Tulong-tulong talaga lahat. May kanya-kanyang task. So, si Mother sa pagbebenta nga, pati si Tito nagbebenta rin, nagpapresyo-presyo. Si kapatid ko naman sa kaha, tapos taking orders, yan, mga ganyan. So, ako talaga sa likod, ako yung mga supplies, ganyan. Pero pag paminsan na, pag may customer naman, ako syempre nakikipag-usap. So, meron kami kanya-kanyang customer na ito yung kakausapin mo. Iba-iba. So, siya may customer siya, ako may customer ako. So, kanya-kanya kaming entertain ng kanya-kanya customer.